ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, may mga kasinungalingan na poprotekta sa isang tao. Kasinungalingan na pwede na sigurong mapatawa dahil para naman ito sa ikabubuti ng sangkot. Ikaw kabarangay, naniniwala ka bang may magandang dulot ang pagsisinungaling sa kapwa mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kakailanganin ko po na itago ninyo ako sa pangalang Cyril. Kasalukuyan ay 39 years old at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may 2 taon na ang nakakaraan. Matagal naming pinangarap ng asawa kong si Martin na magkaroon ng anak. Hindi naging biro ang pagbuo namin, lalo't alanganin na ang edad ko. Mas matanda sa akin ng 8 taon si Martin at halos 15 years din kaming naging magkarelasyon. Nung medyo bata-bata pa ako ay hindi namin nilagay sa listahan namin na magkaroon ng anak. Na-enjoy kasi namin na kaming 2 lamang ang magkasama. Lalo na sa tuwing nakikita naming nahihirapan sa responsibilidad sa mga anak ang mga kakilala namin. Ekis yun noon sa listahan namin, Papa Dudut. Hanggang isang araw noong lumagpas na ako sa 30, naisip kong parang gusto kong magkaroon ng anak. Lalo na tuwing nakikita ko kung gaano ka-cute at kabibo ang mga pamangkin ko at mga inaanak. Natakot akong sabihin yon noong una kay Martin dahil alam kong ayaw niya ng anak. Pero bilang mabilis na tumatakbo ang oras para sa mga babae ay naisipan kong sabihin na rin yon sa kanya. Kinausap ko siya at nagulat ako nang malaman kong gusto na rin pala niyang magkaroon ng anak. Natuwa ako noong sinimulan na namin ang pagbuo at sinubukan namin ang lahat ng pwede at makakaya para masigurong may isisilang akong sanggol. Kaya lang tulad ng nasabi ko sa inyo ay naging alanganin nga ang lahat dahil sa edad ko. Mas nakadagdag pa sa hirap namin sa pagbuo dahil laging nakasampa sa barko ang asawa kong si Martin. Kaya naman nag-request ako sa kanya na magpahinga muna kahit 2 buwan para makabuo kami. At hindi nagtagal ay nakabuo na nga kami. Hindi ko makakalimutan kung paano namin nalaman ang tungkol sa pagkakabuntis ko. Martin, busy ka? Inaayos ko lang tong zipper ng maleta ko. Oo nga pala. Sasampa ka na pala ulit sa barko next week. Oh, huwag ka na malungkot. Babalik din naman ako bago magpasko. Alam ko naman. Sanay naman ako na lagi kang wala. Parang papunta ka na sa panunumbat na may halong toyo yan ah. Ewan ko ba? Nung isang araw pa ako tinutoyo. Huwag ka mag-alala. Magmamaasim ako na parang suka. Para perfect match tayo. Uy, huwag ka na malungkot ha. Pati ako nahahawa na sa'yo eh. Sorry kung nadamay kita sa mood ko. Bagsak lang talaga yung emosyon ko ngayon. Gusto kong sisihin yung full moon. Pati buwan na nananahimik sa langit pag didiskitahan mo. Ayos lang yon. Mabilis lang ang araw. Magugulat ka na lang. Nasa tabi mo na naman ako. Hindi lang naman kasi pag-alis mong kinalulungkot ko eh. Ay, alam ko. Sorry ha. Ba't ka nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi tayo nakabuo habang nakabakasyon ka. Feeling ko kasi nadala ko ng pressure sa maikling bakasyon ko na makasama ka. Tapos kailangan makabuo ka agad tayo bago ako sumampa. Kaya siguro naging mahina yung alaga ko. Hindi nakapag-perform ng maayos. Huwag ka nga. Nag-level up nga yung performance mo eh. Ako nga tong mukhang hindi nakahabol. Kaya siguro hindi tayo nakabuo. Wala na lang sisihan. Nag-enjoy pa rin naman tayo kahit talo. Babawi tayo pag babako ulit ng barko, okay? Okay. Gusto mo tulungan kita sa maleta mo?
Alam mo, kailangan ko nga ng tulong mo. Pwede bang paikuha yung toolbox sa garahe? Sige. May iba ka pang papakuha? Palambing na rin ng orange juice na maraming ice. Saka kung may natira pang pandesal kaninang umaga. Okay lang? Ikaw pa ba? Thank you, mahal. O sige, iinitin ko na yung pandesal at saka… Oh, okay ka lang, mahal? Okay lang. Medyo nahilo lang bigla. Sa puyat siguro to kagabi. Sabi kasing wag nang tapusin yung pinapanood mo kay drama kagabi. Ako na lang kukuha ng toolbox sa garahe. May gusto ko bang kainin? Didiretso na rin ako sa kusina. Pakuha na lang ng tubig tapos damihan mo ng ice. Mala. Kailan ka pa uminom ng tubig na may ice? Para akong naglalaway sa yelo eh. Hindi ko alam. Puyat yan. Sige, kukuha na ako. Ano gusto mo ipares sa tubig na may ice? Gusto mo nung natirang spaghetti natin kagabi? Ayoko nun. Nasusuka ako dun. Ha? Halos na kalahati mo nga yung niluto mo spaghetti kagabi ah. Tapos ngayon nasusuka ka? Ewan, parang bigla akong nasusuka. Nasusuka ako kapag naaalala ko yung amoy at kulay ng spaghetti. Naumay ka siguro tapos nakadagdag pa yung puyat mo. Para ka namang doktor niyan. Kulang na lang resetahan mo ako ng gamot. Kung may re-reseta man ako sa'yo, dalawa lang yun. Yakapsul at Kispirin. Yak! Ang luma ng banat ah. Pengi naman ang Kispirin dyan oh. Parang sasakit tong ulo ko eh. Sige na nga. Oh, pati sa bibig ko, umay ka na rin ba? Hindi ko alam. Sandali. Pupunta lang ako ng banyo. Cyril? Okay ka lang ba? Okay lang. Sabi ko na eh. Buntis ka na. Kinabigla ko talaga ang huling sinabi ni Martin. Buntis ako. Paanong nangyari? Nakailang beses akong gumamit ng pregnancy test pero lahat negative. Tapos nung sinukuan ko na ang pag-check ay bigla namang sasabihing nakabuo na kami. Hindi ko na maintindihan kung bakit lagi na lamang kaming ginugulat ng tadhana. Kinabukasan, nanginginig ako noon na nagbukas ng pregnancy test kit at makalipas lamang ang ilang minuto matapos kong gamitin ay nakumpirmang tama ang hinala ni Martin. Napalundag kaming pareho sa sobrang tuwa. Hindi talaga namin inakala. Kung kailan naman paalis na siya ay saka humabol ang magandang biyaya. Iba talaga kapag sinurpresa ka ng tadhana. Magugulat ka talaga at aapaw ang saya. Hindi na namin naayos ang maleta ni Martin at nag-celebrate kami kaagad. Lumabas kami ng bahay para kumain sa paborito naming resto at saka pinag-usapang muli ang biyayang natanggap namin. Napakasaya namin. Kung alam nyo lang, walang kasing saya. Ilang taong kaming sumubok na makabuo at lahat ng mga taong yon ay napuno ng pagkadismaya dahil lahat ng test ay negative. Nakadagdag pa sa pressure ng mga kakilala namin na panay ang tanong kung kailan kami makakabuo para makarelate na raw kami sa mga kakilala naming pamilyado na. Lahat naman ay sinubukan namin pati na nga ang mga pamahiin at pagsayaw sa ubando. Ginawa namin yon. Ganon kami kasabik na magkaroon ng anak. Akala namin kaming dalawa na lang talaga sa mundo ang magkakasama ni Martin at sinusubukan na naming tanggapin yon. Tapos isang araw, nakarating na sa wakas ang magandang balita bago kami tuluyang sumuko. Pinadalahan na kami ng anghel sa aking sinapupunan. Nadagdagan na naman kami ng dahilan para lumaban pa araw-araw. Naging inspirado na kaming pareho lalo na si Martin na mas ginanahan sa pagtatrabaho. Mula nung nakasampa na siya sa barko, Papa Dudut. Gaano na kabilog yung tiyan mo? Wala pa akong 2 buwang buntis. Hindi pa to bibilog agad. Sorry, na-excite lang.
Kanina pa kasi dumadaan sa newsfeed ko sa Facebook yung mga mauumbok na tiyan ng mga buntis. Nainggit ako. Nainggit ka? Eh di pabilugin mo rin yung tiyan mo para magmukha kang 9 months everyday. Grabe ka naman sa akin. Gusto ko, sa'yo yung bubilog. Excited akong hawakan yung tiyan mo kapag lumaki na. Habang buhay bilog ng gusto. Yung magmumukha akong manghuhula na humihima sa bolang kristal. Ganun ang gusto ko. Ginawa mo pa talagang bolang kristal ang tiyan ko? Maghintay ka. Malapit na to. Baka makipagkompetensya pa ako sa pakwan sa pagiging bilugan. May insecure sa'yo lahat ng bilog na prutas pag nangyari yun. Baka nga ikaw to ipatong sa mesa bilang bilog ng pampaswerte sa bagong taon. Kung ano-ano na lang nai-imagine mong itsura ng tiyan ko ha? Hindi ko mapigilan eh. Bago ako matulog, lagi kong ini-imagine na magkasama na tayong dalawa. Tapos, kinakamot ko yung ibabaw ng tiyan mo. Lalo na yung uusling pusod mo. Ha? Bakit naman uusli ang pusod ko? Normal daw kasi yun sa mga buntis. Huwag ka mag-alala. Mahal pa rin kita kahit kasing laki na ng chiko yung pusod mo. Kinakabahan naman ako sa pusod ko. Gusto ko lubog pa rin to. Hayaan mo na. Ilang buwan lang naman nakalitaw yung pusod mo. Pagkatapos nun, konting exercise lang siguro. Lulubog na ulit yan. Pwede na ulit pasukan ng mga dumi. Ang saya mong nilalait yung tiyan at pusod ko ha. Hindi kita nilalait. Kung alam mo lang kung gaano ka-sexy sa imagination ko. Naku lang talaga. Kahit buntis ka, kakalabitin kita. Hoy! Huwag naman masyadong malakas ang boses mo dyan. Baka marinig ka ng mga katrabaho mo. Isipin nila, Gina lang ako sa kalabit anytime. Hayaan mo sila. Masaya ako eh. Ako rin naman, masaya. Sobrang saya. Para akong lumulutang ngayon sa totoo lang. Hoy, baka naman nasusobra ka na sa pag-inom ng mga gamot ha? Kaya pakiramdam mo, lumulutang ka na. I-check mo mabuti yung reseta. Baka mamaya, pusod mo na yung lumulutang-lutang dyan. Hindi pa rin talaga tayo tapos sa pusod ko, no? Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa mga iniinom mong gamot. Mahirap na. Lalo't first time mo magbuntis. Ayoko mapahama kayo ni baby. Okay lang kami. Huwag kang mag-alala dyan. Ilang beses kong kinausap yung doktor ko tungkol sa mga nireseta niyang gamot. Nirecord ko pa nga sa phone yung mga sinasabi niya para lang siguradong mabalikan ko kapag may nakalimutan ako. Okay, maganda yon. Maging maingat kayo dyan habang wala ako ha. Araw-araw akong tatawag sa'yo para kunwari, nasa tabi niyo lang ako. Nalungkot naman ako bigla. Huwag ka nang malungkot. Hindi yan maganda sa anak natin. Dapat happy lang, okay? Ang saya lang kasi kung kasama kita ngayon dito sa Pinas habang nagbibilang ng araw kung kailan bibilog yung tiyan ko. At kung kailan uusli yung pusod mo. Nakakainis, panira ka talaga. Basta, uuwi ako kagad pag pwede na. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Mabilis lang lilipas ang araw. Hindi mo mamamalayan, pababa na naman ako ng barko at pauwi na ulit sa'yo. Gusto ko yan. Hihintayin kita. Umuwi ka kaagad ah. Uwi talaga ako kaagad. Lalo ngayon na may dagdag na akong dahilan para umuwi. Ang baby natin? Yung pusod mo. Nakakainis to! Nagtawanan pa kami at nag-usap ng ilang sandali bago nagpaalam si Martin para matulog na. Gabi-gabi kaming magkausap noon at wala kaming ibang naging topic kundi ang pagbubuntis ko. Ewan ko ba, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan at enerhiya kapag tungkol na sa anak namin ang usapan. Lalo na si Martin, kahit madalas pagod siya kapag nakakausap ko. Pero oras na mag-update na ako sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko ay parang milagrong nawawala ang pagod at pagkabugnutin niya. Iba talaga ang epekto ng anak sa magulang. Kahit yung mga sanggol na hindi pa lumalabas sa mundo pero alam mong nasa sinapupunan lang ng mahal mo. Iba talaga. Pagkatapos nga ng mga tawagan namin ay buwaba pa ako sa kusina para uminom ng mainit na gatas. Pagkapanhi ko ng kwarto ay binalikan ko ang mga reseta at voice recordings ng doktor ko para malaman kung tama ang ginagawa ko. Hindi pa ako kaagad nakakatulog dahil para pa rin akong nakalutang mula sa masayang pag-uusap namin ng asawa kong si Martin. Panay ang hawak ko sa tiyan ko at ini-imagine ko na kasing bilog at kasing laki na yon ng pakwan.
Lagi ako napapangiti. Hindi na ako makapaghintay. Kahit ang pagpusli ng pusod ko ay nakapagdulot ng kasabikan sa akin. Lahat ng magpapakita na buntis ako ay gusto ko. Kahit na hindi pa magmukhang kaaya-aya ang itsura ko sa mga tao ay wala akong pakialam. Wala na ako ibang pakialam maliban sa bubuuin naming pamilya ng asawa ko. Sa tuwing nagbumuni-muni ako ay hindi magtatagal ay makakaramdam na ako ng antok. Isang madaling araw ay bigla akong nagising dahil sa kakaibang pananakit ng tiyan ko. Napabangon ako at nakiramdam. Hindi ko mapigilang mapangiwi sa sobrang sakit. Dinampot ko ang cellphone ko para tawagan si Martin nang bigla kong maramdaman, Papa Dudut, ang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Dinudugo ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakunan ako. Nakumpirma ko yon nang mag-isa akong pumunta sa ospital. At hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa akin ng doktor at binabasa ang nakasulat sa kanyang clipboard. Para ako nakalutang sa pagkakataong yon, nakalutang ako hindi dahil sa saya kundi sa dami ng katanungan. Bakit? Bakit kailangan mawala ang ipinagbubuntis ko? Bakit kailangan sa akin mangyari yon? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na maging ina ako pero bakit bigla yung binawi sa akin? Bakit saglit lang pinaranas sa akin ang pagiging ina? Bakit pinaranas sa akin na magkaroon ng bata sa sinapupunan ko kung babawiin din pala? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para karmahin ako ng ganon? Parang hindi naman tama yon. Parang gusto lang akong pahirapan pa ng Diyos. Sa sakit na nararamdaman ko noong mga oras na yon ay sinisisi ko na ang Diyos. Tuliro na ako ng mga oras na yon. Naisip ko na hindi pa ba sapat yung mga taon na punong-puno kami ng stress at kalungkutan na mag-asawa dahil hindi kami makabuo. Pag-uwi ko galing sa ospital ay inasikaso ang lahat ng pwedeng asikasuhin sa bahay para mawala sa isipan ko ang pait ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko sinabi kay Martin ang masamang balita. Parang may nagpapatikom ng bibig ko para hindi yon sabihin sa kanya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo lalo't may suicidal tendencies si Martin. Dala ng depression ito. Isa pa yung naging pasakit sa akin. Paano ko sasabihin ang masamang balita sa kanya? Napakasaya na niya noong nalaman na magkakaanak na kami. Naging bihira ang atake ng depression niya pero paano kapag nalaman niyang nawala na ang dahilan ng saya na nararamdaman niya? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Noong mga taon na sinusubukan namin pero hindi kami mapagbigyan ng ilang beses na nagtangka si Martin na tapusin ang sarili niyang buhay dahil sa depression dala ng hindi namin pagkakaroon ng anak. Napansin ko na grumabe yung mga atake niya noong mga panahong hindi kami makabuo. Iniisip ko pa lamang kung ano ang pwede pa niyang magawa na hindi maganda oras na malaman niyang nawala na ang bata na nasa tiyan ko na kinakasabikan niya. Kaya naman, nagpasya akong hindi yon sabihin sa kanya, Papa Dudut. Buti naman, sinagot mo na ang tawag ko. Pasensya na mahal, naging busy kasi ako buong araw. Hindi ko nga halos natignan yung cellphone ko. Naiwan ko pala dito sa kwarto, kaya rin hindi ko nasagot yung mga tawag mo kanina. Bitbitin mo lagi yung cellphone mo. Para kung may emergency man, madali mo lang akong matatawagan. Hindi magkakaroon ng emergency. Tatablahin ko lahat ng mga negative vibes sa buhay natin. Safe ako, huwag kang mag-alala. Pero yung anak natin, gusto ko safe din siya. Basta, huwag kang mag-alala. O ano, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Hinihintay ko lang yung mga kasamahan ko para sabay-sabay na kami. Ikaw ba? Hindi pa ako nagugutom eh. Ayos pa naman ako. Nakarami rin ako ng kinain kaninang umaga.
Ay, hindi pwede ang ganyan. Tandaan mo, dalawa na kayo ng anak natin na kailangan ng lakas. Kumain ka para sa inyong dalawa. Sige, after nitong video call natin, saka ako sasandok ng kanin at magpapainit ng tinapa. Huwag masyado sa tinapa. Hindi naman maganda yun. Inuubos ko lang para hindi na matambakan sa ref ng mga lumang ulam. Kumain ka rin ng gulay. Damihan mo. Magpapadala ako mamaya ng extra pera para makabili ka ng gulay na kakainin nyo ni baby. Punuin mo yung ref para makarami kayo ng gulay. Sige. Kamusta ba si baby natin? Okay naman siya, mahal. Makulimlim ba dyan? Kasi dito sa Pinas, lagi na lang makulimlim kahit hindi na tag-ulan. Hindi naman makulimlim. Maaraw pa rin. Wala namang masakit sa'yo. Anong sabi ng doktor nung huling check-up mo? Okay naman. Buti maayos ang internet mo dyan, ano? Kasi kapag nasa gitna kayo ng dagat, pahirapan sa maayos na signal. Maayos yung internet namin dito. Kailangan eh. So, anong sabi ng doktor mo? May kailangan bang bilhin na gamot? Wala naman. Anong internet ba ang gamit nyo? Baka pwedeng yan na rin ang ipakabit natin dito sa bahay. Kasi minsan naiinis na ako ang bagal ng internet natin, nakaka-stress. Huwag kang magpaka-stress. Sige, papakabit tayo ng mas mabilis na internet. Please, iwasan ma-stress, mahal ha? Ayoko maka-apekto yan sa baby natin. Naku, hindi no. Hindi maaapektuhan ng stress ang baby natin. Lalaking healthy at matibay to tulad ng papa niya. Yan din ang gusto ko. Maging healthy siya at masiyahin din. Parang mama niya. True. Kumusta pala ang mga bisita niyo dyan sa barko? May artista ba kayong nakasakay? Pa-video greet ako ha. Okay naman sila, pero mahal. Baka pwedeng pag-usapan natin si baby. Ha? Bakit? Hindi ka pa ba nagsasawa na sa tuwing magkausap tayo, puro si baby ang topic? Hindi Alam mo naman na kapag si baby ang usapan mas lalo akong ginaganahan. Sa susunod na tayo mag-usap tungkol kay baby. Marami pa namang ibang araw. Gusto muna kitang kumustahin. Kwentuhan mo naman ako. Ayos naman ako dito, mahal, pero ayun, paminsan-minsan tinatamaan ng lungkot. Pero kinakaya ko naman lalo kapag naiisip ko kayo. Kaya nga sana gusto kong pag-usapan kayo ni baby para mabawasan yung lungkot ko. Alam mo naman kapag nagtuloy-tuloy ito, ayokong maulit yung pagtatangka ko sa buhay ko. Lalo na't magkakaanak na tayo. Kailangan kong maging matibay. Kaya please, kung pwede sana, pag-usapan natin lagi si baby. Kahit yun lang. Para akong kinurot sa puso nang marinig ko ang pakiusap ni Martin. Lalo na noong napatitig ako sa kanya at napansin kong malungkot nga siya. Hindi ko man lang naisip na nasa gitna ng karagatan ng asawa ko at malayo sa mga mahal niya sa buhay at hindi man lang makatapak sa lupa. Talagang malungkot yon para sa kanya. Nakonsensya tuloy ako lalo na pero hindi ako nagpadaig doon. Kahit may parte sa akin na gusto ko nang umamin kay Martin pero pinigilan pa rin ako ng takot. Takot na baka mas lalong mabaon sa depression ng asawa ko. Malayo pa naman kami sa isa't isa at hindi ko siya mababantayan. Paano nga kung magtangka siyang muli na tapusin ang buhay niya? Paano ko siya matutulungan kung malayo ako sa kanya? Sana maintindihan ninyo, ang paglilihim ko ay paraan ko para proteksyonan ang asawa ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Humingi ako ng milagro sa Diyos na baka naman pwedeng ibalik ang anak namin sa tiyan ko. Pero alam ko naman na imposible yon. Hanggang sa bigla akong nakaisip ng paraan. May gabing sumaglit ang ideyang yon sa isipan ko. Desperada na kasi ako at tinawagan ko ang nooy 25 anyos na pinsan ni Martin na si Alan. Palikero si Alan at hindi napipirme sa isang babae. Hindi nagpapatali. Bata pa kasi kaya mainit pa ang dugo at sobrang taas ng libido sa katawan. Naisip kong siyang solusyon sa problema ko. Alam kong kaya ko siyang mapapayag sa plano ko lalo't nasabi minsan sa akin ni Martin na naging crush ako ng pinsan niyang si Alan. Malawak naman ang isip ng asawa ko at crush lang naman daw yon at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang pinsan niyang yon. At mapagkakatiwalaan din niya ako na hindi papatol kay Alan anuman ang mangyari.
Ayaw ko mang sirain ang tiwalang yon ni Martin sa akin pero nakaisip na kasi ako ng masamang plano. Pero para yon sa kabubuti ng kalagayan ng asawa ko. Hello, Alan! Halika, pasok ka. Salamat. Kumusta ka, Ate Cyril? Cyril na lang. Masyado mo namang pinaparamdam sa akin na matanda na ako. Pasensya na. Pero hindi yun ang intensyon ko. Sa totoo lang, ang bata mo pang tingnan eh. Mas mukha pa nga ako matanda kaysa sa'yo. Tsaka inaati kita kasi paggalang ko na rin yun sa'yo bilang asawa ni Kuya Martin. Huwag mo na akong galangin. Bastusin mo ko. La, grabe ka naman. Bastusin talaga? Biro lang. Maupo ka. May gusto ka bang inumin? Kainin? Maraming laman ref ko. Kailangan ko ng janitor fish na sisimot ng hindi ko naubos na ulam. Yun naman pala ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito. Tagasimot ng tirang ulam. Baka meron ka pang ibang gustong simutin dito sa bahay. Willing akong ibigay. Kahit ano. Yung mga branded na polo ni Kuya Martin. Panghatak ko rin sa mga babae yun kung sakali. Ouch naman. Ibang babae pa ang gusto mong hatakin nandito naman ako. Biro ba yan? Hindi ako nagbibiro pagdating sa paghatak. Namiss mo siguro yung mga hatak ni Kuya Martin, no? Oo eh. Ang hirap kapag nasa malayo ang asawa mo. Oo, mahirap nga. Lalo na siguro kay Kuya Martin. Sobrang sabik na yun sa mga hatak mo. Huwag na nating pag-usapan ng Kuya Martin mo. Baka makagat na nun ang dila niya kakaalala natin sa kanya. Nakagat ko nga bigla dila ako eh. Baka ako naalala niya. Malambot siguro yung dila mo, no? Malikot ba yan? Ha? Bakit naman biglang naging interesado ka sa dila ko? Wala naman. Natanong ko lang. Yung dila kasi ng Kuya Martin mo, maliit, saka mabagal, hindi makasabay. Ayoko ng ganon. Maliit nga dila ni Kuya Martin. Kaya laging parang nabubulol yun kapag napapahaba na yung usapan eh. Mahaba ba, Alan? Mahaba ang alin? Ang pasensya mo sa mga tulad kong may edad na. Huwag mong isipin na may edad ka na. Ang hot kaya ng babae kapag tumatanda na. Mas nagiging maalaga kasi sa sarili. Tsaka mas mature mag-isip. Tsaka mas batak sa ano. Alam mo na. Oo, batak. Sobra. Nakasubo ka na ba ng babaeng mas matanda sa'yo? Hindi pa nga eh. Mahina ako sa mas matanda sa akin. Akala kasi nila totoy pa ako. Kahit totoy ka, tingin ko satisfying sa pakiramdam kapag kasama ka na. Sa reviews ng mga nakaano ko, magaling naman daw ako. Pangmatagalan ng baterya, sabi nila. Gusto ko yan. Pangmatagalan ng baterya. Matagal pa naman ako bago mapagod. Ang swerte naman ni Kuya Martin. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang maging kasing swerte ng Kuya Martin mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka gusto mong masubukan baterya ko. Hindi pa kinakalawang at fully charged ngayon to. Teka, tama ba tong naglalaro sa isip ko? Siguro. Pero may gusto pa akong ipalaro sa'yo. Ano yun? Malalaman mo kapag sumama ka sa akin sa kwarto. Nakailang beses na napalunok si Alan. Alam kong excited na siya sa tukso na yon. Agad ko siyang hinatak papasok sa kwarto para maisakatuparan ang plano ko. Ang magpabuntis kay Alan sa lalong madaling panahon. Bahala na. Kahit na diring-diri ako noon habang kahalikan siya ay tiniis ko.
Inisip ko na lamang ang kasiping ko noon ay ang asawa kong si Martin. Mapusok nga si Alan. Pinagod niya ako buong gabi at sinigurado kong hindi niya ako titigilan. Hindi ako papayag, kailangan kong mabuntis agad sa buwan na yon. Pagkatapos namin ay nakaramdam ng konsensya si Alan. Paano raw kapag nalaman ni Martin ang lahat? Sinabi ko sa kanya na magiging lihim namin yon hanggang hukay. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pang ulitin namin yon sa mga susunod na araw. Alanganin siya noon pero agad ko siyang hinalikan para mapa-oo siya. At pumayag naman siya. Alam kong sinabi ng doktor na huwag munang magpapabuntis dahil kakatapos ko pa lamang makunan. Hindi advisable. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nakinig sa sinabi ng doktor ng mga oras na yon at hindi na ako naniniwala sa doktor dahil nung una ay sinunod ko naman ang lahat ng sinabi sa akin para maging makapit ang anak ko sa sinapupunan ko. Pero anong nangyari? Nakunan pa rin ako. Kaya lahat ng mga sumunod na galaw ko ay hindi ko na pinagbigay alam sa doktor. Hindi na rin ako nag-follow up check-up after kong makunan. Mas kilala ko ang katawan ko. Alam kong pwede ko pang puwersahin ang katawan ko para makabuo ako sa tulong ni Alan. Papadudot, hindi nga pala nalaman ni Alan na nabuntis ako ng asawa ko. Pinagpasyahan kasi namin mag-asawa na huwag ipaalam sa mga kamag-anak namin na buntis ako para hindi ako ma-stress at ma-pressure sa paglapit nila sa akin. Mabuti na lang pala at walang nakaalam sa ipinagbubuntis ko maliban sa amin ni Martin. Dahil doon ay madali kong nahatak si Alan para makibahagi sa plano ko na muling magpabuntis. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malihim ang naging pagpunta ni Alan sa bahay. Wala namang nakapansin isa man sa mga kapitbahay o kamag-anak. Magaling magtago si Alan. Kaya nga siya ang nilapitan ko, alam ko noon na marami siyang naging karelasyon na pinagsasabay-sabay niya. At hanggang sa matapos sila ay hindi siya nahuli ng kahit na sino sa mga yon. Kaya sakto si Alan para sa plano ko. Sinabi ko pa sa kanya na naka-pills din ako, kaya hindi siya dapat matakot na mabuntis niya ako. Pero sa totoo lang ay hindi ako gumagamit ng pills. Gumagamit ako ng mga gamot na nakita ko sa Facebook para mabilis akong mabuntis. Kung tatanungin ninyo kung nakokonsensya ba ako sa mga ginagawa ko noon ay hindi. Dahil gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Pakiramdam ko ay patas lang ang ginagawa ko dahil binawi sa akin ang anak ko ng walang pasabi. Bakit naman ako makokonsensya, hindi ba? At ang ikabubuti ng asawa ko ang priority ko. Sa loob nga ng isang buwan ay halos inaraw-araw ako ni Alan. Ilang beses pa sa isang araw, kahit pagod na ako at parang wala nang maibubuga, ay pinilit ko pa rin ang katawan ko. Kailangan kong mabuntis kahit na ano ang mangyari. Wala naman problema yon para kay Alan, bata pa siya at totoong ganado at puno pa ang enerhiya na meron siya. Sigurado ring mabilis kaming makakabuo lalo't bata pa siya. Saka hindi rin problema kung magiging kamukha niya ang mabubuo namin. Para na rin kasi silang kambal ni Martin dahil magkamukha sila mula sa kilay at korte ng mukha. Si Alan talaga ang pinakamagandang candidate para maging ama ng ipinagbubuntis ko na gusto kong mangyari. Kaya lang noong lumagpas na ang isang buwan ay hindi pa rin ako nabubuntis. Na-pressure ako at mas lalo lang na-stress nang kausapin ako ni Alan tungkol sa nangyari sa aming dalawa. Kaya na ba? Isang round pa. Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Masyado ba kitang pinagod? Sabi sa'yo pang matagalan baterya ko. May iniisip lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Makakaapekto yan sa performance mo. Gusto mo pa ba? Nakailan na tayo ah.
Kaya mo pa? Ako pa talagang tinanong mo? Aba syempre, may ibubuga pa to. Ikaw, meron pa ba? Meron pa naman. Ako pa ba? Kaya lang… Kaya lang ano? Nakokonsensya na ako eh. Bakit? Bakit? Dahil kay Kuya Martin, syempre. Sabi naman sa'yo, wag mo nang isipin yun. Wala siyang malalaman. Maghuhugas lang ako ha. Tapusin mo na yung pag-overthink at konsensya mo. Tapos next round na tayo ha. Parang ayoko na ng ganito, Cyril. Ha? Paanong ayaw? Matapos mo akong patikimin ng langit sa kakaatras? Gusto ko pa rin naman, kaya lang… Gusto mo naman pala eh. Yun ang mahalaga. Pero may isa pa akong gusto eh. Kaya pa yan ang baterya ko. Sabihin mo lang kung ano gagawin ko. Paano kaya kung maging tayo na lang? Bakit mo naman biglang naisip yan? Iba kasi yung connection natin sa kama eh. Naisip ko lang, ikaw pa lang yung na-experience ko na kakaiba. Sobrang kontento ako, ganun. Kaya nakakaselos nga si Kuya Martin eh. Kasi asawa ka niya. Makontento ka na lang sa ganito. Alam mo bang kapag magkarelasyon na, nababawasan na yung thrill sa kama. Mas maganda yung ganito. Patago. Mas masarap. Pangarap nga to ng mga kaidaran mo, di ba? Parang namimiss ko na kasi yung pakiramdam na meron girlfriend. Yung steady lang. Ayoko na ng papalit-palit ng babae. Eh di isipin mo na lang na girlfriend mo ko. Ganun na lang. Pero gusto ko tayo na talaga. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sabi mo naman napapasaya kita sa kama. Sabi mo mas magaling ako kaysa kay kuya. Ano pa bang ibang requirements mo para pumasa na ako bilang boyfriend mo? Mahal ko ang Kuya Martin mo. Hindi tayo pwede, Alan. Alam ko na alam mo kung ano tong pinasok mo. Hanggang kama lang tayo. Oo, alam ko nga pinasok ko. Pero pwede naman kasi magbago isip ko eh. Alam ko na sinabi ko sa'yo nung una na gusto kong ikama lang kita. Pero habang tumatagal, nagbago feelings ko eh. Hindi yan uubra sa akin. Kasal kami ng Kuya Martin mo. May annulment naman. Mahal ko nga si Martin. Kaya hindi pwede. Ni minsan ba hindi ka na-attract sa akin? Ay… Alam mo naman siguro yung tungkol sa suicidal tendencies ng Kuya Martin mo, di ba? Oo, alam ko. Ako pa nga yung unang nakahuli sa kanya nung nagtangka siyang magbigti. Di ba? Nagtulungan pa nga tayo para maibaba siya sa kisame. Kaya mo pa bang makita ulit yon? Hindi ko kaya. Ayoko ng pagdaanan ulit yun. Kapag nalaman niyang may nangyayari sa atin, pwedeng matagpuan na naman natin siya sa kisame. Sige ka. Baka lang kasi… Nakakaya ba ng konsensya mo yon? Lalo't pinagtapos ka niya ng pag-aaral? Pati mga luho mo tuwing Pasko sagot niya. Sobrang bait ng Kuya Martin mo sa'yo. Tapos gaganunin mo siya? Wala akong alam sa mga nangyayari sa kabilang buhay. Pero malakas ang kutob ko. Kahit ando na ang Kuya Martin mo, baon pa rin niya ang galit niya sa'yo. Kapag nalaman niya na tinuhog mo ang mahal niyang asawa. Huwag ka namang ganyan, Cyril. Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari. Oras na malaman ni Martin ang tungkol sa ginagawa natin. Ikaw naman tong nang akit sa akin eh. Pero tumuka ka, di ba? Sa tingin mo, kanino siya masigit na magagalit? Ay, tama ka. Kaya nga ilihim na lang natin to. At least nag-e-enjoy pa rin naman tayo, di ba? Ayaw mo nun? Nag-e-enjoy ka na. Pwede ka pang makipagrelasyon sa iba. Hindi naman ako stricto. Mature naman ako mag-isip. Walang problema sa akin kung makikihati ako sa girlfriend mo. Ayoko na. Hindi ko to pwedeng gawin kay Kuya Martin. Tapusin na natin to. Hindi na kaya ng konsensya ko eh. Inis na inis akong nakatitig kay Alan matapos niyang sabihin yon. Bakit umatras na lamang siyang bigla? Hindi pa ako tapos sa kanya at hindi pa kami nakakabuo. Sa inis ko ay pinagtabuyan ko siya palabas ng bahay. Napaiyak na lamang ako dahil parang walang pinuntahan ang efforts ko para mabuntis. Bumalik ako sa kwarto para mahiga dahil pakiramdam ko
ay nanghina ako sa mga nangyari. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa bigla kong naramdaman na umiikot ang paningin ko at bigla ay naduwal ako. Nagmadali akong sumuka sa banyo at noong natapos ako ay napangiti ako. Nagpahinga ako at kinabukasan agad kong nilabas ang isang pregnancy kit mula sa cabinet ng banyo at doon ay nakumpirmang buntis nga ako. Wala akong kasing saya noon pero agad kong naisip si Alan. Malalaman at malalaman itong buntis ako lalo't hindi ko naman nakakasama si Martin. Kaya nakaisip ako ng plano. Pinabalik ko si Alan sa bahay para kausapin. Ayaw na sana niyang harapin ako pero sinabi kong buntis ako at doon siya natakot. Minanipula ko pang muli si Alan at nagkunwaring natatakot ako sa ipinagbubuntis ko. Maski siya ay nadamay sa takot ko. Mas lalo siyang nabaon sa konsensya at natakot sa responsibilidad. Sinabi niyang hindi pa siya handang maging isang ama. Lihim akong napangiti. Sinabi ko na ipapalaglag ko ang nabuo namin dahil pauwi na si Martin. Agad naman siyang pumayag. Sinabi niyang mag-ingat ako sa gagawin ko para hindi malaman ni Martin. Tumango lamang ako at saka pinaalis na siya. Nagmadali naman siyang umalis ng bahay at mula noon ay iniwasan na niya ako. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Martin para pauwiin. Minanipula ko rin ang asawa ko na magmadali siyang umuwi. Mabilis naman pumayag ang asawa ko at sinabing gagawa siya ng paraan para makauwi agad. Para makasama ako dahil lungkot na rin daw siya sa barko. Napangiti akong muli, Papa Dudut, parang pinapayagan ng langit na buuin ang mga plano ko. Parang sa unang pagkakataon ay pumapanig sa akin ang tadhana. Makalipas lamang ang 2 linggo ay umuwi si Martin para sa ilang linggong bakasyon. Makakatulong yon para hindi magtaka si Alan kapag pinaalam na namin sa lahat na buntis ako. Iisipin niyang nakabuo kami ni Martin habang nagbabakasyon ang asawa ko sa Pilipinas. Sa wakas, nayayakap na kita. Payakap nga ulit. Huwag masyadong mahigpit, baka maipit si baby. Maingat ako. Hayaan mo lang na mayakap kita. Namiss talaga kita eh. Ang lungkot kasi sa barko. Ang lungkot din naman dito. 2 lang kami ni baby na magkasama. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng maigi para hindi ko na kailangan sumampa ulit sa barko. Tatapusin ko lang yung kontrata ko ng 1 taon. Tapos magkakasama-sama na tayo ng matagal. Magnegosyo na lang tayo. Mas gusto ko talagang kasama ka rito. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Ayoko rin naman na mahiwalay sa'yo. Kahit lagi tayo nakakapag-video call, kulang pa rin eh. Gusto ko na nahahawakan kita. Lalo kapag maumbok na tiyan mo. Gusto ko masubaybayan yun. Oo nga pala. Nagpunta ako sa doktor last week. Oh, ano sabi? Nalaman ko na mali pala yung bilang ng doktor sa buwan ng pagbubuntis ko. Nung nagpa-check up tayo, 1 linggo pa lang pala akong buntis. Ay teka, wala pa atang 1 linggo. Ha? Pwede palang malaman na buntis ka na kahit 1 linggo pa lang? Oo naman. Maganda na ang teknolohiya natin ngayon. Kahit nga siguro 1 araw pa lang akong buntis, madedetect na agad eh. Ano ba yan? Kala ko pa naman malapit na kami magkita ni baby. Matatagalan pa pala. Magkikita pa rin naman kayo. Na-adjust lang yung buwan. Mabuti na lang. Nagpa-check up ka pala nitong huli. At least na-monitor natin ng tama yung pagbubuntis mo. Kaya nga eh. At least sumaba pa yung time ko para mag-practice ng pag-iri ko. Para hindi naman nakakahiya kung wala ako sa tono. Kailangan pala nasa tono ang pag-iri. Oo, kailangan. Nire-rate ni Doc at ng mga nurse ang pag-ire pag nagle-labor. Tsaka baka pogi yung doktor na magpapaanak sa akin. Nakaka-turn off yun kung sintonado ako, di ba? Uy, nakakaselos naman yun. Akala ko ba ako lang ang gwapo sa paningin mo?
Hindi naman tumabiro. Para sa akin, ikaw lang talaga. Ano ka ba? Akala ko naman nagbibiruan lang tayo rito. Sorry na. Kinabahan lang ako. Munti ka na ako ma-insecure eh. Pasensya na. Oo nga pala, maiba ako. Dumaan ba rito si Alan nung wala ako? Ha? Hindi Bakit mo naman naisip yan? Sabi ko kasi sa kanya, nadaan-daanan ka rito sa bahay habang wala ako. Para may kasama ka. Nag-alala kasi ako sa'yo ng gusto, lalo't mag-isa ka lang dito. Hindi naman siya dumaan ni minsan. Alam mo naman yung pinsan mo na yun. Lagi na lang nang bababae. Busy yun. Bata pa kasi siya kaya mainit pa ang dugo. Pero oras na makakilala siya ng tulad mo, baka diretso altar na yun. Nasa lahi pa naman namin na kapag na-inlove na, yun na talaga. Loyal na kami sa isa. Nako, malabong mag-settle down yung pinsan mong yun. Mahaba pa ang panahon na hihintayin bago maumay yun sa pambababae. Wala ka naman tiwala sa lahi namin. Ako nga kabataan ko, babaero talaga ako. Pero nung nakilala kita, ayoko na sa iba. Kaya sigurado ako na ganun din si Alan. Lodi kaya ako nun. Change topic na nga. Oh, pa-change topic? Kasi naman, nai-imagine ko yung pambababae mo bago mo ako nakilala. Parang gusto ko tuloy toyoin dahil sa selos. Ay nako, wag! Kakauwi ko lang. Toyo ka agad ang pambababad mo sa akin? Wag ganun. Namiss ko ang adobo, pero hindi ang toyo mo. Alam mo kung paano mawala ang toyo ko? Paano? Halika sa kwarto. Ituturo ko sa'yo. Teka, hindi ba makakasama sa baby natin yung gusto mo? Pwede pa naman madaganan to. Hindi pa naman nakausli pusod ko eh. Nagbahatak naman si Martin papasok ng kwarto at doon ay may nangyari sa amin. Wala akong kasing saya na makasamang muli ang asawa ko pero lalong umangat ang saya ko nang maisip na buo na kaming pamilya. Magkakaanak na kami kahit na hindi siya ang totoong ama. Hindi naman niya alam, ang importante ay nabuo sa sinapupunan ko. Umiwas na ng tuluyan si Alan at pinagtataka yon ni Martin pero pinaintindi ko na lamang kunwari sa asawa ko na hindi naman palagi ay close silang magpinsan. Doon pa lang ay natigil sa kakaisip ang asawa ko sa nangyaring paglayo ni Alan. Hindi ko alam kung anong swerte ang dala ni Alan pero sobrang kapit ng bata. Naging sobrang smooth ang pagbubuntis ko. Nang mailabas ko na nga ang anak ko ay napansin agad ni Martin na kamukhang kamukha niya ito. Lalo na raw sa kilay at hugis ng mukha. Natawa na lamang ako at sinabing malakas ang lahi niya. Hindi siya naghinala. At kahit 2 taon na ang nakakalipas, wala pa rin siyang kaalam-alam na hindi niya anak ang iniluwal ko. At wala akong balak ipaalam yon sa kanya. Maswerte nga rin ako kasi nag-ibang bansa na si Alan. Mas lalo kaming nawala ng pagkakataon na magkita at mas napadali ang pagkawala ng konsensya sa pagitan namin. Masaya na ako lalo't kasama na namin ng anak ko si Martin. Hindi na nga muling sumampa si Martin sa barko at nanatili na lamang sa Pilipinas kasama ko. Ngayon ay pinaplano naming magkaroon pa ng isa pang anak. Pero nahihirapan na ako dala ng edad ko at maswerteng naihabol ko talaga ang panganay namin, ang anak ni Alan na buong buhay ko hanggang sa kabilang mundo ay walang ibang kikilalaning ama kundi si Martin. At araw-araw kong ipinapanalangin na ipaubaya na sa akin ang lihim na yon. Nangako akong magiging mabuting ina at asawa bilang kapalit. Nga po pala, sinadya ko pong ibahin ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng kwento ko. Gusto ko lamang pong makasigurado na may tatago ang pagkakakilanlan namin kahit papaano. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Isa po ko sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Barangay LS. Sana'y mabigyan ng tsansa na maitampok ang aking kwento. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong kabarangay, Cyril. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.